Sa video natin ngayon, kaartikulo, ay babalikan natin ang mga kontribusyon ni Oscar Dodong Bukol Jr. sa Barangay 3 de Mayo, Digo City. Si Oscar Dodong Bukol Jr. ay kilalang kilala sa kanyang pagiging malapit sa mga senior citizen ng Barangay 3 de Mayo, Digo City. Para sa mga hindi pa nakakaalam, naging bukas at malapit ang puso ng mga nakakatanda kay Bukol Jr. dahil sa likas niyang paggalang at pagmamahal sa kanila. Siya ang nag-iisang barangay captain ng Digo City na may espesyal na programa para sa mga senior citizen. Isa sa mga programang ito ang libreng cake para sa mga senior citizen na nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Sa tuwing may programa o payout para sa mga senior citizen, sinisiguro ni Bukol Jr. na hindi sila mapapagod. Ayon sa kanya, hindi na dapat pinapahirapan ang mga matatanda. Kaya naman sa bawat pagtitipon ay may libreng merienda tulad ng burger at iba pa. Ganito magmahal si Bukol Jr. sa mga nakakatanda. Kamakailan sa pagdiriwang ng kaniyang kaarawan, isa sa mga highlight ng programa ang pagtitipon ng mga senior citizen na marami ang napaiyak dahil sa sinapit ng kanilang minamahal na kapitan. Sa ligasiya na iniwan ni Oscar Dodong Bukol Jr., isa sa pinaka nakakaantig ng puso ang kaniyang buong pusong malasakit at pagmamahal sa mga senior citizen. Dahil dito, formal na inanunsyo ni Oscar Bobong Bukol Sr., ama ni Bukol Jr., na walang mababago sa mga programang iniwan ng kaniyang anak. Ang mga ito ay ipagpapatuloy ni Barangay Captain Jeric Bukol, kapatid ng pinaslang na kapitan. 15 taong gulang pa lamang si Oscar Dodong Bukol Jr. nang pasukin niya ang mundo ng politika. Matapos sumahalal bilang SK chairman ng Barangay 3 de Mayo, Digo City, kalaunan ay naging SK Federation President ex officio hanggang sa mahalal bilang Barangay Captain ng 3 de Mayo, Digo City. Sa kabila ng mga magagandang programa na kanyang iniwan, minsan ding naging matunog ang pangalan ni Bukol Jr. dahil sa kanyang mahigpit at kakaibang pamamaraan sa pagpapatupad ng disiplina bilang barangay captain. Hindi niya pinapalampas ng 24 hours ang mga gumagawa ng kasamaan sa kanyang barangay. Naging kontrobersyal din ang kanyang pamumuno dahil sa ilang kabataang kanyang binigyan ng leksyon kaugnay sa kanilang mga pagkakasala. Isa sa mga kinwestiyon ng kanyang mga kritiko ang insidenteng makikita na pinapasayaw ang kanyang mga nahuhuli habang may hawak na durian at pinapasalo pa ito. Mayroon din siyang parusang tinatawag na sitting on the air na hindi rin ikinatuwa ng ilan. Sa kabila ng mga batikos, nanindigan noon si Kapitan Bukol na walang sinuman ang makakapigil sa kanyang paraan ng pamumuno. Ayon sa kanya, bagamat matindi ang kanyang mga parusa, ang lahat ng dumaan sa kanyang disiplina ay naging kaibigan niya. Kalaunan, sila mismo ang nagpapatunay na nabago ang kanilang buhay dahil sa pamamaraang pinapatupad ni Oscar Dodong Bukol Jr. Gayunpaman, hindi nawala ang mga reklamo laban sa kanya. May ilang concerned citizen na nagsampa ng reklamo sa 888 at muntik na siyang maimbestigahan. Malaki ang paniniwala ni Oscar Bukol Jr. noon na siya ay pinupuntirya at pinipersonal ng kanyang katunggali sa politika. Aniya, ginawan siya ng mga senaryo upang pigilan ang kanyang planong pagtakbo bilang alkalde ng Digo City. Dahil dito, sunod-sunod ang banta sa kanyang buhay na kanyang natatanggap. Gayunpaman, hindi nagpatinag si Bukol Jr. Mataas ang kanyang kumpiyansa na hindi magtatagumpay ang masasamang balak laban sa kanya dahil ayon pa, wala siyang ginagawang kasalanan. Hanggang sa mga huling sandali ng kanyang buhay, makikita kay Oscar Dodong Bukol Jr. ang tatag at buong tapang na isiniwalat niya ang umano'y mga anomalya sa kasalukuyang administrasyon ng Digo City na kalaunan ay humantong sa isang malagim na pangyayari. Kaartikulo, kung nagustuhan mo ang videong ito, pa-like, pa-share at pwede kang mag-comment sa comment section. Maraming salamat.